So, kapag ba may hyperthyroidism ka ta's napapagod ka, is kaartehan yon? Ang sagot ay hindi. Gaya sa comment, hindi po siya kaartehan. So, sa mga may kapamilya na merong sakit na hyper yung kapamilya nyo, ano daw? So, hindi siya kaartehan po kasi ako na-diagnose ako 1 taon na simula na-diagnose ako ng hyperthyroidism. Talagang marami akong experience. Sabi ko nga sa inyo, before ako magkaroon na ma-diagnose ng hyperthyroidism, naalala ko is kahit maligo, magbihis ng damit, hindi ko na magawa, be. Bumababa lang ako ng hagdan, hindi ko na rin kaya. As in, malamlam na yung itsura ko. Tama ba? Gets nyo ba yung malamlam? Sa Kapampangan kasi yun eh. So, malamlam na yung itsura ko, mukha na akong yun nga yung time na pumayat na talaga ako. Kahit during na nagte-take ako ng meds ko, napapagod pa rin ako, guys. Ngayon nga na nakapag-undergo ako ng RAI procedure, meron pa rin akong hingal kasi sabi ng doctor ko, mga 6 months pa daw bago ko makita nga yung resulta ng RAI procedure sa akin. So, hinihingal pa rin ako, napapagod pa rin ako. Pero kasi, sa akin kasi, mahirap yung sakit ng hyperthyroidism, lalo na kapag merong pinagbawal sa'yo. Ako dun ako mas nanghinabi eh. Kaya ko yung sakit, ang hindi ko kaya yung mga kinakain kasi nga ang daming bawal sa akin. So sa condition ko talaga mga mima ko, sa case ko po pala, sorry, is merong pinagbawal yung doctor sa akin. Maraming pagkain na binawal talaga. Sabi niya sa akin, wag kang kakain ng matataas sa iodine content. And kapag nag-research po talaga kayo, super dami ng list ng bawal talaga sa atin. And lalo na sa Pinas, halos na pagkain natin is merong iodized salt content. So, napakahirap talaga. Lalo na kailangan mo mag-prepare ng pagkain, masama lang yung pakaramdam mo, magpe-prepare ka pa ng pagkain. So, nakakapanlata talaga siya. So, sa akin, 'pag meron kayong mga family member talaga na merong sakit na ganito, intindihin niyo sila guys kasi super hirap talaga nito, promise. Ako buti na lang yung asawa ko mabait siya. Kasi hindi na rin ako nakakapaglaba guys. Yung linis ko, dati everyday ako nakakapaglinis, nagpupunas, ganyan. Ngayon mga 3 times a week ko na lang siya nagagawa. Kasi hindi na ako gano'n kalakas talaga guys, hingalin na ako, pagurin na ako. Dati nakakapamalengke pa kami, from COA hanggang Litex, nilalakad lang namin before. Ngayon, nagsasakay-sakay na kami kasi di ko na kaya, napapagod na yung katawan ko. So again, kung meron kayong mga family member na may mga ganyang condition, habaan niyo po yung pang-intindi niyo. Kasi ako din, naranasan ko din yung naiinis ako. Tapos meron pa nga yung magugulatin ako before. Ewan ko kung kasama ba siya. Sabi ng asawa ko nag-research daw siya, kasama daw yung magugulatin nga. So nagugulat ako before, kainis na inis ako nun. Parang ganun yung mga na-experience ko. At lahat ng na-experience niyo pagod, kagigising pa lang, gusto nang maihiga. Naku, na-experience ko po yan. So, again, tulungan niyo yung mga family member niyo na may sakit na ganitong hyperthyroidism kasi napakahirap nung pinagdadaanan nila. Tapos hindi pa kami puwedeng ma-stress kasi nga lalong, um, ano ba yun, nakakadagdag siya sa sakit nating hyperthyroidism kapagka nai-stress tayo. So ayun lang naman, kaya magpa-stress guys kasi yun lagi sinasabi ng doktor ko. Kahit anong gawin naming inom ng gamot or kahit anong therapy gawin sa'kin, kung lagi ako nai-stress, mati-trigger at mati-trigger talaga yung sakit ko. So ayun lang naman, bye-bye.